So, hello guys, Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, nagbanta. Itong si Senator, yes, Rodante Marcoleta. Nang sabi niya, huwag na daw pong ituloy ang impeachment kung ayaw daw mapahiya. Like, mapapaisip tayo, sino yung mapapahiya kapag ituloy yung impeachment? Diba? Kasi unang-una, pera ng taong bayan yung pinag-uusapan dito. And then, pangalawa, senator ka ng bansang Pilipinas, supposedly, dapat neutral ka. Diba nananatiling neutral ang mga senador sa kanilang boto, sa kanilang pananaw, dahil kayo ang magiging impeachment judge. Magiging huwes, magiging hurado kayo sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Pero bakit parang may something? 'Di ba? Although naka-align kayo sa mga Duterte, pero wag nyo namang ipamuka or bastusin ang ating batas. Rule is rule. Tandaan ninyo, dapat maging pantay kayo or patas kayo. 'Di ba hindi pa nga nagaganap yung impeachment eh? May boto na kayo, nakapag-decide na kayo? Binasa nyo ba yung napapaloob sa article of impeachment? Nandyan na ba sa inyo yung sakdal ng mga prosecutor? Pinakinggan nyo ba yung mga sinabi ng prosecutor? Nakita nyo na ba ang mga papel ng prosecutor? Kung kaya't nakapaghusga na kayo, 'di ba? Ng inyong boto. Dapat sa akin lang, mga minamahal, itong si Rodante Marcoleta, i-inhibit niya yung sarili niya bilang isang senator judge sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Kasi identified na siya eh. Dapat ang nananatiling judge sa impeachment trial ni VP Sara Duterte is yung mga taong neutral. Binabasa ang bawat panig, both side. Dapat panagutin po eh, nagkakasala na si Rodante Marcoleta sa ating saligang batas. You know what? Alam niyo yung quote-unquote na quotation na, without accountability, there is no civilization. Bakit parang takot itong Duterte allies sa accountability and transparency? And you know what, mga minamahal, sa mga hindi din nakakaalam, si Rodante Marcoleta ay isa din po sa mga nagpupush para i-dismiss itong impeachment ni VP Sara Duterte. Wait, i-search natin yan. Marcoleta push dismissal Sara impeachment. Sabi nga ni Marcoleta, mga minamahal, Marcoleta says basis of impeachment complaint versus VP Sara, wrong. So, isa din siya, mga minamahal, sa magpa-file sa Supreme Court. Wait lang. Magpa-file sa Supreme Court, di ba, para hindi matuloy ang impeachment. Supreme Court. Ito yung sabi ni Marcoleta, mga minamahal. VP Duterte's impeachment trial may end up in Supreme Court. Yan yung gustong iparating ni Rodante Marcoleta. Actually, sila nga ni Amy Marcos eh. 'Di ba? Sa aking pagkakalam, sila ni Amy. Yung reason naman ni Amy is yung kay Tiangco. 'Di ba? Na kaya lang naman daw pumirma yung mga kongresista, 'di ba? Para permahan yung impeachment laban kay VP Sara Duterte is because iniipit at ginigipit. Yun po yung tawag dito, yung reason ni Amy Marcos kung bakit magpa-file din siya sa Supreme Court para ma-dismiss po ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. So, sa madaling sabi, identified na itong ilang tao na to, especially si Amy, si Marcoleta, mga identified na kasi kitang-kita na ang kanilang magiging boto. 'Di ba? Kaya lang, ang nangyayari, yung mga senador, 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 yung mga senador
So, dapat, nananatili kayong neutral. 'Di ba? Kasi ano yan ang pinag-uusapan dito yung yung pera ng taong bayan, yung kay Dilima nga, hindi nyo ginawa 'Di ba? Na naging neutral kayo, hindi nyo ginawa, tapos gusto nyo dito kay kay BP Sara Duterte, may VIP treatment. You know what, mga minamahal, people deserves the truth. Kailangan nating marinig ang katotohanan. Style bulok mo, Marcoleta, nananakot ka? Bakit hindi mo na lang gawin yung tungkulin mo bilang isang senador? Masyado kang protector ng confidential funds kay Sara Duterte. Hindi na serbisyo sa bayan ang ginagawa mo. Serbisyo sa mga Duterte na yan. Hindi ka ba nahihiya? Naturingang senator ng bansang Pilipinas pero hindi naglilingkod sa taong bayan? Yung pananakot mo kay General Torre mo yan gawin. Kapal ng mukha mga minamahal. Binababoy nyo ang pera ng taong bayan, binababoy nyo ang mamamayang Pilipino. Magagalit ang taong bayan pag hindi tinuloy ang impeachment, lalo pat 88%. Pakita ko sa inyo, mga minamahal. 88% po ng mga Pilipino ang gusto matuloy ang impeachment ni VP Sara Duterte. 88%. Sobrang linaw. Hindi ba't malinaw na yan panhuhusga ng taong bayan? So, bakit nyo kailangang manakot? Ba't kailangan nyong i-delay yung impeachment ni VP Sara? And I thought mukhang may alam din dito si Quezon. Kasi nananakot na si Marcoleta 'Di ba? Maybe ito ba yung reason? Kung bakit itong si Chis Escudero patuloy na dinidelay ang impeachment ni VP Sara Duterte? 'Di ba? Masyadong sayang naman ata ang ibibigay na sweldo sa'yo ng taong bayan, Senator Rodante Marcoleta, kung yung pagsiservisyo mo ay hindi naman para sa mamamayang Pilipino. 'Di ba? Ayaw nyong ituloy ang impeachment kasi mabibisto kayo. Ganun ba yon? Mabibisto yung ginagawa ng mag-amang Duterte? Kung talagang wala naman talaga silang kasalanan, bakit nyo kailangang harangin? 'Di ba? Narinig nyo ba yung merit ng case ni Sara Duterte? Kung kaya't may judgment ka na, Rodante Marcoleta? Grabe itong itong tao na to Sabi nga ng mga nag-comment, Marcoleta is not serving the Filipino people but Duterte. But his salary is from the taxes. Sayang ang pera ng taong bayan. 'Di ba? Sabi naman dito, ituloy ang impeachment para malaman ng taong bayan kung kanino kayo magsisilbi. Tama naman, mga minamahal. Sabi pa nga ng iba dito, mas lalo kang mapapahiya, Marcoleta. Dami pang dito, may mga nagko-comment. Kaya, ipinilit na lang ng mga DDS na makapasok sa Magic 12 para isalba itong si Sara Duterte sa impeachment trial. Sabi ni Mary Jane Alvarez. Sabi ni JC Sabunsulin, ba't naging senador to? My God, mga mi. Pero sa akin, kung yung tatanungin, evidence will tell the truth. So, ang ebidensya ang magpapakita ng katotohanan kung talaga nga bang may kasalanan itong si VP Sara Duterte or wala. Huwag na lang i-delay, hayaan na lang na ituloy para nang magkaalaman at matigil na itong mga haka-haka. Kasi sa totoo lang, kung kaya namang sagutin niya ni VP Sara Duterte, kung sa tingin niyang malinis siya, masasagot niya yun ng walang pakundangan. Hindi siya magiging, alam niyo yun, mga minamahal, parang spoiled brat ang dating, di ba? Yung parang naay something sa kanya brains. Kaya niyang sagutin yung mga paratang kung talagang malinis ang kanyang konsensya. Pero kung hindi, ito yung nangyayari. Yung mga attack dogs niya, ang tira ng tira. Ipaliwanag mo, sino si ganito ganyan? Ba't may mga pangalang ganito ganyan? 'Di ba? Yung pagbabanta mo sa ating presidente, 'di ba? Masasagot niya ng maayos kung talaga, mga minamahal, na itong ating vice-presidente ay malinis ang konsensya. 'Di ba? So, alright, mga minamahal, yun po.
Anyway, it's me again, Alicia Nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat mga kababayan.